magandang araw mga bossing, no? So mga kapatid, meron lang tayong i-share kay Toyota Innova 2013 model. So sa experience natin dito kay Innova, so i-share ko lang sa inyo D4D 2KD ang engine, 2.5. Yan, 2013 model. So diesel engine, manual transmission. Ayan, si Innova. So si Innova talaga, si Toyota, napakatibay niyan, wala tayong masabi pagdating kay Toyota, talagang so ayun, mga boss, so i-share ko lang sa inyo ang mga na-experience natin dito. Ito kasi nagpalit tayo ng radiator nito. Ang issue kasi nito, mga bossing, sa garahe niya ay may tumutulong coolant. So pag silong ni sir, yung may-ari, nakita niya tumutulo doon sa gitna nung pinaka-radiator niya. Ngayon, pinacheck niya dito kasi suki. So, inangat natin sa lifter, inangat natin dito sa lifter, double check. So, ayun, pag silong ng may-ari sa ilalim, nakita nga niya yung may butas kasi talagang umano eh. So, sa katunayan, pag check natin dito, inangat natin sa lifter, nakita natin, mga bossing, yung radiator niya. So, mayroon talagang tatlong tagas doon sa kanyang rose kung tawagin, yung sa mga hibla niya ng radiator. So ipapakita ko sa inyo, ito yung radiator niya. Few moments later. So ito, mga bossing, mga kapatid, ito yung radiator niya na original. So Toyota yan. Ang naging sira sa kanya, ito yung mga naging butas. Marami yan, isa, dalawa. So tatlo pa nga yan kabilaan Ayan ayan oh. So ayan yung hibla na sinasabi ko sa inyo, yung rose kung tawagin. One row lang to row. Ibang dami. So ayun, nagpalit tayo ng bago. Kasi sabi niya bago naman ang thermostat, maayos. So ayun, hindi tayo nagpalit ng thermostat. Tapos ngayon, syempre, nung nalagay na natin ang bago, nabutas uli. Ayan ito na yung bago. Ito yung bumigay sa kanya naman sa bago. Ayan. So nung sinasabay ko yung thermostat valve, ayaw niya yan kasi nga bago daw. Kaya may ng klase daw radiator na natin. Pero so tingin ko hindi naman tumahin ng klase makapal din Kung ano yung original, so parehas sila. Ito yung original niya Toyota Ayan Tapos ito yung replacement. So yun, sa katunayan ang naging problema sa kanya yung thermostat valve, kaya pinuputok to. So hindi na sa tamang nag-i-engage, nag-open. Sira na talagang thermostat valve niya. Naiipon yung pressure sa radiator, so nabigay. Okay, mga boss, maging aware lang tayo sa ating mga sasakyan So papakita ko sa inyo yung thermostat valve. So ito yung thermostat valve niya na nakalagay dito na luma. Yan. Sirang-sira na talaga siya, mga boss. Ayan napakatigas nito i-press. Halos hindi mo madiinan ng gitna niyan grabe tigas. So ito na talaga yung suspect sa pagpuputok ng kanyang radiator. Siyempre yung water pump, isa na rin yan doon na water pump, tsaka itong thermostat valve. Yan, okay. Kaya sa masasabi natin, yung radiator mo kahit na original yan, siyempre matagal bumigay. Kaya nga bumigay siya dahil nga mayroong problema yung cooling system natin sa makina yan, tulad nito. So hindi pa nadating yung radiator na ilalagay natin dito sa Innova. Ayan nakailang tanggal na kami nito. Ito na yung thermostat valve na nalagay na natin dito. Ayan, nasa ilalim na. So ito, dalawang tornilyo lang yan mga boss. Ayan tatlo, meron pa pala sa baba yan. Tatlong tornilyo lang sa thermostat valve niya. Okay, so antay-antay pa tayo sinishare ko lang sa inyo, mga boss, kung ano nangyari dito para maging experience din natin lahat Huwag natin kagad diskitahin yung radiator.
Kasi kung okay naman yung cooling system natin dito, walang problema. So hindi naman talaga niya puputukin yung radiator natin dahil lang doon sa pressure. So kung walang pressure yan, hindi puputok yung radiator. Di ba? Tapos syempre mamaya paandarin pa natin to yung temperature niya, anuhin pa natin kung okay yung heat gasket natin, di ba? Kasi baka mamaya may history ito ng overheat. So hindi lang na na monitor talaga. Alright. So Toyota Innova. Ayan. 2KD. 2KD ito eh. Ayan yung 1KD pala, sorry. Ayan 1KD. Yan yung thermostat valve niya. 1KD o IKD yung engine. So basta yan yung makina, no? Tapos chinik natin yung kanyang timing belt, maayos pa naman. Tinanggalan natin taki para makita din niya. Kaya walang problema. Yan. Ayan yung marker ng timing belt. Tsaka ito sa injection pump. Yan. So ito, marker ng injection pump, diretso naman. Tapos ito naman ang camshaft pulley, so diretso. Ganyan mag-timing ng timing belt. Alright mga boss, antay-antay tayo sa bagong radiator nya.